Huwag mo masyadong pahirapan ng iyong sarili sa pag-iisip ng mga bagay na hindi naman nakakatulong sa inyong pamumuhay. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po, ang ating gagawa ng reaction video ay galing po sa channel ni Showbiz Philippines. Nasa description po yung link ng kanyang channel. Bisitahin po at pakisuportahan na rin. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong imbitahan, lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel, na huwag po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit na rin mo notification bell para lagi pong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, atin yung babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na ito mga tagapanood. Let's do this! Tunay na pagkatao ni Gail Francesca Wright o Cheska Magalona na anak ni Francis M. kay Abigail Wright. Naipakilala na nga noong isang araw ang isa pang di umano'y anak ni Francis M. sa kanyang nakarelasyon noon na si Abigail Wright. Makalipas ang 15 years, inilantad ng nagpakilalang isa pang pamilya ng master rapper ang batang hindi na nito nakita pang lumaki at itinago ang kanilang pagkakakilanlan para na rin sa kanilang privacy. Pero nang mailabas ang video mula sa Pinoy Pawn Stars, doon na ikwento ang tunay na dahilan kung bakit nanahimik sila ng maraming taon. For 15 years nanahimik ako. I didn't say anything about me and my daughter. Siguro ito lang yung karapatan na pwede kong magawa para sa anak namin. I know people will judge me, but we exist. What we had is real. Me and my daughter are real. Mahal niya kami. Mahirap nga daw ang kanilang naging sitwasyon dahil hindi sila maaaring lumabas sa publiko at noong magsama sina Abigail at Kiko, nalaman na rin nila na may malubhang sakit ang singer. Sobrang gumuho talaga yung mundo ko nung time na yon kasi okay kami. Ang dami naming plano tapos bigla siyang nagkasakit. Ang pinakamahirap na part is yung sitwasyon ko. Hindi ka pwedeng lumabas. Ayoko namang dagdagan pa kasi may sakit na. Taong 2009 pa unang pinag-usapan ang tungkol sa pagkakaroon ng ibang babae ni Kiko. Pero hindi ito masyadong na-highlight sa entertainment scene dahil hindi pa ganoon kasikat ang social media at internet. Ang kilala pa lang ng mga tao noon ay ang social media app na Friendster at Multiply. Kaya naman hindi masyadong napagtuunan ng pansin ang tungkol sa kwento nilang dalawa. Ang balita rin matapos na maisilang si Cheska ay isinunod ito sa pangalan ni Francis M. Pero hindi lang din mga litrato ang inilabas na magpapatunay na ang bata ay anak nga ng master rapper. Talentado rin kasi ito. Namanan niya ang rap skills ng kinikilala niyang ama at may ilang gigs na rin ang kanyang nilabasan. Pero simula noon hindi ginamit ni Cheska ang apelyido na Magalona. Sa isang school certificate, apelyido ng ina na Wright ang kanyang gamit. At noong makilala ang social media, makikita sa account ni Cheska ang mga litrato niya kasama ang ibang mahal sa buhay. At wala ni isang litrato ni Francis M ang isinama niya rito. Gamit na gamit nga ang social media ng mga tao ngayon na animoy dito na nakabase ang pagkilala sa isang individual. Masakit man para sa bata ang hindi makilala ang tunay na ama at dahil kailangan rin nilang mag-ingat, hindi nito idinikit ang pangalan ng ama para sa kanyang pagsikat. Sangayon po ako doon mga tagapanood, no. Hindi po nila kinabit ng pamilya na tong anak ni Francis Magalona at saka yung nanay niya. Ikabit po yung pangalan nila kay Francis M para po sumikat. Alam ko po din batang ito, marami na pong nagsilabasan ng mga lumang mga video niya na nagpe-perform po talaga siya. Na kumakanta siya. Kung saan-saan po mga tagapanood, may mga gigs po siya. Pero never niya nga pong pinangalandakan na anak po siya ni Francis Magalona. Wala po sa kanya yun mga tagapanood eh. Nagkataon lang po talaga ito na lumabas sila kay Postoyo. Kasi ang sabi naman ng mama niya, ni Ma'am Abigail, ay gusto lang po sanang i-preserve kung ano man yung gamit ni Francis Magalona na talagang may istorya, memorable po, mabigay dun sa karapat-dapat na tao, ma-preserve po para po maalala. Pero ganun pa man mga tagapanood, ako hindi rin po ako masyadong kumbinsido
Ngayon lang talaga yung dahilan nila mga tagapanood. Pero siyempre, mahirap naman po. Mahirap pong husgahan. 'Di ba sila? Kasi kung kasikatan po ang gusto nila, dapat noon pa. Matagal na po nilang ginawa yun mga tagapanood. Ngayon lang po nila ginawa. Hindi po ba mga tagapanood? At kung pera naman, sinabi ko po nga dito sa nakaraang vlog ko, kung pera naman yung hinabol nila, dapat nung bago pa lang mamatay si Francis Magalona o nagkakasakit pa lang, nakikigulo na sila. Kasi para makakuha po sila ng mana. 'Di ba kung ano po yung maiiwan ni Francis Magalona, pero hindi rin po ginawa ng magulang nitong batang ito na anak nga po ni Francis Magalona. 'Di ba po mga tagapanood? Siguro kung mayroon man silang motibo, iba po 'yun mga tagapanood sa naiisip natin. At kung ano man 'yon, lalabas at lalabas din naman po 'yun mga tagapanood. Alam naman po natin dito sa social media, lalo na po yung mga kilalang tao, wala po silang basta-basta na itatago. Hindi po ba talagang lalabas yan? Merong iba na matagal bago lumabas kasi naitagong mabuti, pilit na maitago. Pero kapag once na may sumingaw, tuloy-tuloy na po yan mga tagapanood at nalalaman po talaga ng mga ibang tao. Dito sa active sa social media, lahat-lahat po talaga pinopost po nila yan. Mga tagapanood, ipinapakita po nila yan, ipangangalandakan po nila yan. Ganun po rito sa social media. At sa part naman po ng anak nila Ma'am Abigail at Francis Magalona, napakahirap po sa kanya yan mga tagapanood. Siyempre lumaki ka na wala kang kinikilalang ama. Oo, merong sinasabi sa iyo ang mama ng batang ito na tatay mo si Francis Magalona, pero hindi niya naman nakakasama. Hindi niya nayayakap, hindi niya man lang nahahalikan, hindi niya man lang naririnig kung ano sinasabi sa kanya mga payo. Wala pong gabay ng ama mga tagapanood nung lumalaki. So, sobrang napakahirap po sa bata. So, doon sa mga magsasabi ng hindi maganda sa batang ito, wag naman po sana. Bigyan po natin siya ng karapatan naman na respetuhin bilang isa rin sa mga anak po ng yumaong king of rap na si Francis Magalona. Ang mga netizens naman na nakahanap ng mga live gigs ni Cheska ay ipinakalat sa internet ang talento nito. Bukod sa narinig ng mga netizens sa vlog ng Pinoy Pawn Stars na pag-rap ni Cheska, nakita at napanood nila ng live sa pamamagitan ng mga uploads kung gaano ito kagaling sa larangan ng musika. Sa mga live performances on stage, ay gamit naman niya ang nakilalang apelyido ng kanyang ama na isang initial lang. Makikita rin sa social media ng ina na si Abigail ang isang poster kung saan nakasama ito sa isang gig ng Chocolatey Productions na ginanap noong March 18 para sa 4th anniversary celebration ng nasabing production house. Nakalagay ang pangalan niya na Francesca M na may espesyal na partisipasyon sa nasabing show. Nakasama din siya sa gig noong April 14 na tinawag na ang Inet Summer Jam. April 15 naman sa ipinost na reel ng Chocolatey Productions, maririnig ang pagkanta ni Cheska ng Kaleidoscope World. At doon ay ipinakilala siya sa caption bilang youngest daughter ni Francis M. Nakita rin ang tinag nitong gig sa kanyang account na nag-iimbita para sa isang annual concert noong June 3 na ginanap sa Our Lady of Fatima Parish sa Kawit, Cavite. Ang ilang mga videos naman ng kanyang sinalihang gigs ay makikita sa kanyang YouTube channel. Nakasama naman niyang mag-perform ang ilang mga indie bands tulad ng Joshua's Canteen at ICID. Bukod sa mga stage performances na kanyang ipinopost, marami ring mga videos ang makikitang naka-upload sa kanyang TikTok account. Sa isa namang social media account nito na tinag ng kanyang ina, makikita ang mga alaala ng kanyang paglaki at ilang mga growing up years. Andoon din sa nasabing account ang ilang mga litrato ng kanyang travel sa ibang bansa. At dahil nauuso na rin ang mga fan shoutouts, mapapanood naman ang isang mensahe na ibinigay ng singer at actor na si Inigo Pascual kay Bibi Gail na ipinost noong November 4, 2018. Kumalat naman ang isang espekulasyon noon sa internet tungkol sa tunay na nangyari kina Abigail at Francis M. May mga nagsasabing hindi sila makapaniwala na magagawa ng master rapper ang magkaroon ng isa pang pamilya. Gayon namang masaya ang nakikita ng publiko sa pagsasama nila ni Pia Arroyo. Maraming mga sweet photos ang nailabas na nagpapakita ng malapit na relasyon nila sa isa't isa. Pero pinagdudahan din ang paglalabas ni Abby ng imbitasyon para sa binyag ni Francesca noon. Pinagdedebatehan kasi noon ang nakita nilang singsing sa post at na-question kung sila ba ay ikinasal o hindi.
Makikita nga kasi na ang apelyido ng bata ay Rait, na isinunod sa apelyido ng ina. Parang malabo naman po atang mangyari na ikasal sila Ma'am Abigail at Francis Magalona, mga tagapanood, dahil may asawa po siya. Legal po yung kasal nila ng mama ni Maxine Magalona, mga tagapanood. Kaya malabo po yun. Kaya nga po sa tingin ko, hindi po nagamit ni Francesca yung apelidong Magalona at Rait po ang kanyang ginamit dahil po hindi po kasal yung mga magulang nila. At isa din po, ayaw rin po siguro nilang maungkat kanilang relasyon, baka makasira pa yon sa kasikatan ni Francis Magalona at sa trabaho din po ni Ma'am Abigail Rait bilang flight attendant. So yun na po siguro yung nila, mga tagapanood, ginawa nila, diba, para tahimik yung buhay po nila. Pagka nagkaanak man sila, magiging tahimik din po ang buhay nila at hindi po sila masasangkot sa anumang chismis. At kung ano man po yung totoong kwento tungkol sa love story nila at sa pagkakaroon nila ng anak ngayon, na ito nga po si Francesca, ay unti-unti po yung lalabas, mga tagapanood. Hindi na po maiiwasan yan ni Ma'am Abigail dahil marami po ang magtatanong sa kanya at mag-i-interview. Aalamin po yung buong love story nila. Alam niyo naman dito sa Pilipinas, lalo na sa showbiz, lalo na sa social media, mga tagapanood, talagang gusto nilang imarites yan. So yun lang po, mga tagapanood, na nagustuhan niyo po yung ating talakayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit niyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video nating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo, mga tagapanood, atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.